Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At makikitang kalat na sa Chanchuan City ang ginawang pagluhod ni Mr. Do sa harap ng mansyon ni Zhang Zuan at ang lahat ng mga tao ay gustong makita ang noted teacher na si Mr. Yang. Samantala, makikita ang isang tao sa isang sulok na napasabing si Mr. Do raw pala talaga yung lumuluhod. Dinagdag pa nito na palagi rong napakaingat ni Mr. Do kaya hindi raw siya makapaniwala na lumuluhod ito ngayon. Marahil ang may-ari raw ng mansyon ay kayang meresolba ang problema ni Mr. Do. Kaya nakuha nito ang kanyang respeto. Maya-maya pa ay sinabi ni Ziyang na pinapapasok na raw ng master niya si Mr. Do. Nagpasalamat naman dito si Mr. Do. Napasabi naman ang lalaki sa kanyang isip na nakapasok na raw si Mr. Do, malalaman niya raw ang katotohanan paglabas nito. At maririnig ang paghingi ng tawad ni Mr. Do kay Zhang Zuan. At nakiusap na iligtas daw nito ang buhay niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayong pinapasok niya na raw ito tutulungan niya raw ito. At nagtanong si Zhang Zuan kung alam raw ba ni Mr. Do kung bakit tinawag niya itong beast. Sumagot naman si Mr. Do ng oo. Sinabi pa ni Zhang Zuan na alam daw ng lahat na nagkasakit si Mr. Do at nawala ang cultivation base nito 10 taon na ang nakararaan. At sa katunayan kung hindi raw siya nagkakamali nag-integrate daw si Mr. Do ng dugo ng Snow Wolf upang ipalit sa dugo niya. Ganun pa man nalason daw siya ng dugong iyon pagsapit ng tanghali. At siya raw ay nabalot ng mga puting balahibo at naging kalahating beast at kalahating tao, hindi raw ba? Sinabi naman ni Mr. Do na oo, ganoon daw ang nangyari. Nagulat naman si Do Yuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na kaya raw pala umiinom ng herbal tea ang tatay niya tuwing tanghali at ayaw nitong makita ng iba. At mukhang ito rin daw ang dahilan kung bakit lumuhag ito ngunit hindi pumakli nung tinawag itong beast ni Mr. Yang. Humigop naman ng tsaa si Zhang Zuan at nagsabing ang Snow Wolf daw ay isang uri ng level 7 beast na mayroong puting balahibo ang buong katawan at ito raw ay kasing bilis ng hangin. At ang lakas daw nito ay kapantay ng mga martial artists na nasa Chi Connection stage. At ang dugo raw nito ay ang main material sa paggawa ng Chi Connection pills. Nakabasa raw si Mr. Do ng ilang mga secret books kaya sinubukan nitong palitan ang dugo niya ng dugo ng Snow Wolf sa pag-aakalang tataas ang cultivation niya kapag nagtagumpay siya, hindi raw ba? Sumagot naman si Mr. Do ng oo, napakabata at ignorant niya pa raw ng panahong iyon at hindi niya raw naisip na ito pala ay hindi totoo. Kaya sana matulungan daw siya ni Zhang Zuan. Hindi totoo, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing sa tingin niya raw ay totoo ang sinasabi ng libro. Nagulat naman si Mr. Do nang marinig ito at napasabing paano raw iyon naging posible. At kung ganoon nga bakit daw siya nagkaganito? Sinabi naman ni Zhang Zuan na sa tingin niya raw ay dahil sa ang pinakamahalagang parte ng libro ay nasira. Kaya nagkaganito raw si Mr. Do dahil ang libro ay hindi kompleto. Ngunit okay lang daw yon, tanggalin daw ni Mr. Do ang kanyang coat at tutulungan niya raw ito na meresolba ang problema niya sa loob ng kanyang katawan. At sumunod naman si Mr. Do. At tinanggal na nga ni Mr. Do ang kanyang coat. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang kondisyon daw ni Mr. Do ay katulad sa kondisyon ng asawa ni Mr. Ling. Ang meridians daw nito ay na-block kung kaya hindi gumana ang wolf blood. Ang kailangan lang daw gawin unlock ang mga blocked spot na yon. At gumamit na nga ng chi si Zhang Zuan at itinoon ito kay Mr. Do. At makikita ang 5 silver needle na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Mr. Do. Maya-maya pa ay tinapos na ni Zhang Zuan ang proseso. At makikitang bumalik na ang dating lakas ni Mr. Do. At napasabi ito na naghirap daw siya rito sa loob ng 10 taon at hindi niya raw akalain na mareresolba ito ni Mr. Yang ng ganoon lang kadali. At tinulungan pa raw siya nito na mag-breakthrough. Maya-maya pa ay lumuhag ito sa harap ni Zhang Zuan at nagpasalamat sa pagbigay daw nito sa kanya ng pangalawang buhay. Maya-maya pa ay sinigawan ni Mr. Do si Do Yuan na ano pa raw ba ang hinihintay nito, ilabas niya na raw ang pera. At sumunod naman si Do Yuan dito. Maya-maya pa ay ibinigay na ni Do Yuan ang pera kay Ziyang. Napasabi naman si Mr. Do sa kanyang isip na ang Chi Connection stage, ano raw ba kung nawalan siya ng 10 taon?
Sa kasalukuyan niya raw na lakas siya pa rin daw ang first option kapag gustuhin niyang maging family leader. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tapos na raw kaya umalis na raw si Mr. Do kung wala na itong sasabihin. At napasabi ito sa kanyang isip na maganda raw sana kung lahat ng magiging client niya ay ganito lang ang problema. Maya-maya pa ay nagpasalamat at nagpaalam na si Mr. Do at sinabing bibisita raw siya kay Mr. Yang sa susunod na mga araw. Maya-maya pa ay kinausap ni Zhang Zuan si Mr. Do sa pamamagitan ng sound transmission at sinabing muntik niya na rong nakalimutan. Naaalala pa raw ba ni Mr. Do ang mga nawawalang pahina ng mga libro tungkol sa Snow Wolf Blood? Nagulat naman si Mr. Do nang marinig niya ang boses ni Zhang Zuan. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na mas mabuti raw na malaman ni Mr. Do kung aksidente lang daw ba o sinadya ang pangyayari. Nagulat naman si Mr. Do nang marinig ito. At ito ay yumoko at nagpasalamat. Sa labas naman ay napaisip si Mr. Lu Chong na nagkaroon daw ng malalang sakit si Mr. Do sa loob ng 10 taon kaya malaki raw ang nawala sa cultivation nito na siyang naging dahilan upang hindi na ito maging qualified sa pagiging family leader. Kaya raw siguro lumuhad ito rito at nakiusap sa noted teacher na pagalingin siya nito. Kaya kung kaya raw na ma-resolve ng noted teacher na ito ang problema ni Mr. Do siguradong kaya rin daw nitong ma-resolve ang problema niya. Maya-maya pa ay lumabas na sila Mr. Do, at nagtataka naman si Mr. Lu Chong kung na-resolve na raw ba ang problema nito ngayon. Maya-maya pa ay nagulat siya nang makita niya ang cultivation ni Mr. Do. Ito raw ay nasa Che connection stage na. Bago raw ito pumasok nasa level 5 power strength ng stage lang daw ang cultivation nito. Paano raw ba ito umabot sa Chi formation stage sa loob lang ng 10 minuto? At makikitang ang nagpaalam na si Mr. Do kay Ziyang. Maya-maya pa ay tinawag ni Mr. Lu Chong si Mr. Do. Nagulat naman si Mr. Do nang makita niyang ito pala ay si Mr. Luo Chong. Maya-maya pa ay nagkapalitan sila ng parehong tanong. Sumagot naman si Du Yuan na dito raw nakatira si Mr. Yang. Nagtanong naman si Mr. Luo Chong kung si Mr. Yang daw ba talaga ay isang noted teacher. Sumagot naman si Mr. Do ng oo napaka-capable daw nito. Maaari raw siyang humingi ng tulong dito kung siya ay naguguluhan. Ngunit si Mr. Yang daw ay pumunta sa Chanshuan upang mag-relax kaya ayaw raw nito na maestorbo. Nagtaka naman si Mr. Luo Chong nang marinig ito. Sinabi naman ni Mr. Do na wag dong mag-alala si Mr. Luo Chong dahil sinabi raw ni Mr. Yang na maaari rong pumunta ang sino man na humihingi ng tulong. Hanggat magbigay lang daw ito ng 3 milyon. At ang pera raw ay hindi na ibabalik malutas man daw o hindi ang problema. Ang request daw na ito ay isa lamang stepping stone dahil baka lahat daw ng tao ay pumunta sa kanya upang humingi ng tulong. At kapag nagkaganon daw hindi na raw ito magkakaroon ng panahon para magpahinga. Sinabi naman ni Mr. Luo Chong na make sense. At nagpasalamat ito sa impormasyon at sinabing ang totoo raw ay kailangan niya raw ng tulong ngayon kaya pupunta raw siya doon. At pumasok na nga si Mr. Luo Chong. Maya-maya pa ay binati nito si Zhang Zuan at nagpakilala. Binati rin naman ito ni Zhang Zuan at sinabing narinig niya raw na si Mr. Luo Chong ay isang blacksmith. Ano raw ba ang magagawa niya para rito? Sinabi naman ni Mr. Luo Chong na sa di maipaliwanag na dahilan nahihirapan daw siya na mag-forge ng mga equipment kailan lang. At hindi niya raw alam kung ano ang dahilan nito kaya sana raw ma-enlighten siya ni Mr. Yang. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ipakita raw ni Mr. Luo Chong ang mga na-forge niya na sandata kailan lang. At naglabas nga ng espada si Mr. Luo Chong. Kinuha naman ito ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isa lamang mortal level sword at wala rong espesyal dito. Hindi raw siya makapaniwala na nag-fail pa si Mr. Luo Chong na gawin ang katulad nito. Maya-maya pa ay sinuri ni Zhang Zuan kung ano ang problema ng espadang ito. At nagulat siya sa kanyang natuklasan. Nakiusap naman si Mr. Luo Chong na i-enlighten siya ni Zhang Zuan. E-enlighten ka, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing kung hindi raw siya nagkakamali si Mr. Luo Chong daw ay busog. Nagulat naman si Mr. Luo Chong nang marinig ito.
At naiinis na napasabi sa kanyang isip na kahit pa raw ang taong ito ay isang noted teacher paano raw ito nakakapagsalita ng nonsense. Siya raw ang president ng Equipment Forge Union kaya paano raw siya nagawang insultuhan nito. Napasabi naman si Ziyang na alam niya raw na ganito magsalita ang kanyang master ngunit paano raw nito nasabi ang bagay na ito. Si Mr. Luo Chong daw ay pumunta upang kumonsulta at humingi ng enlightenment ngunit ganon daw ang sinabi ni Mr. Yang hindi raw ba sumusobra naman ito. At besides ano raw ba ang kinalaman ng pagkabusog sa pag-forge ng mga equipment? Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong i-deny ni Mr. Luo Chong. At sagutin daw nito ang kanyang tanong. Si Mr. Luo Chong daw ay kumakain ng dragon scale araw-araw kailan lang hindi raw ba? Sumagot naman si Mr. Luo Chong ng oo ano raw ba ang mali doon? Sumagot naman si Zhang Zuan na iyon daw ang problema. Ang dragon scale shrimps ay kadalasang lumalabas lamang tuwing late summer at early autumn. At ngayon daw ang period na iyon. Nagtanong naman si Mr. Luo Chong na ano raw ba ang kinalaman nun sa pag-forge niya ng mga equipment. At napasabi sa kanyang isip na wala raw siyang pake kung nangangitlag raw ba o hindi ang mga yun hindi niya naman daw iyon mga anak. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ang dahilan kung bakit nagiging failure ang paggawa ni Mr. Luo Chong ng mga equipment. Ang dragon scale shrimps daw ay mayroong cold properties. Ito raw ay isang uri ng pagkain na mayroong yin nature. Kaya kapag kumain ka raw ng marami nito bababa daw ang iyong yang qi. At syempre minimal lang naman daw ang epekto nito at hindi ito nakakapagdulot ng masama sa isang tao. Ganun pa man ibang usapan na raw kapag nag-spawn ang mga dragon scale shrimps. Dahil kapag ito raw ay nag-spawn ililipat daw nito ang lahat ng kanyang mga nutrients sa kanyang mga itlog kaya magiging mahina daw ito sa ganitong panahon. Besides nakakapag-generate daw ito ng mga substance na nakakapagpamanhid ng utak ng isang tao. Kaya ang utak at reaksyon daw ng isang taong kumain nito ay babagal. At sa mga araw daw na ito pakiramdam daw ni Mr. Luo Chong na hindi siya makapasok sa level 2 mind stage ng tranquil mind. At ito rin daw ay nakakaramdam ng kapaguran at pagiging mainipin na siyang humahadlang kay Mr. Luo Chong upang makapag-forge ng mga equipment. Labis naman ang pagkagulat ni Luo Chong nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na tama raw si Zhang Zuan. Siya raw ay talagang nahihirapan na mag-concentrate sa tuwing nagpo-forge siya ng mga equipment. At talagang hindi raw siya makapasok sa tranquil mind. At napasabing ito raw ba talaga ay dahil sa sobrang pagkain niya ng dragon scale shrimps. Sinabi naman ni Zhang Zuan na syempre lahat daw ng bagay sa mundo ay mayroong self-protection awareness. At hindi raw exempted ang dragon scale shrimps doon. Ito raw ay nangangitlag at nagiging mahina kaya nagpo-produce daw ito ng substance upang maprotektahan ang sarili niya. Ngunit kahit na raw ganoon hinuhuli at kinakain pa rin daw ito ng mga tao. Maya-maya pa ay napaluhod si Mr. Luo Chong nang marinig ito at napasabing patawad hindi na raw siya ulit kakain ng dragon scale shrimps. At nakiusap kay Zhang Zuan na sana mabigyan daw siya nito ng advice kung papaano makarecover. Nagulantang naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na paano niya raw ba malalaman iyon. Ang nire-record lang daw ng Library of the Heavenly Path ay ang mga sanhi at mga problema, hindi ang solution. Hindi niya pa raw naranasan ang sitwasyon na ito noon. Wala rong mali sa katawan ni Mr. Luo Chong, nakakain lang daw ito ng maraming dragon scale shrimps. Kaya ang magagawa niya na lang daw ngayon subukang sipain ang lata sa daan. At sinabi ni Zhang Zuan kay Mr. Luo Chong na at least kailangan daw nitong pakawalan ang mga unang dragon scale shrimps na nahuli niya. At kung papaano raw ito mareresolba nakadepende raw ito kung ano ang gagawin ni Mr. Luo Chong sa hinaharap. Ngunit mayroon lang daw siyang isang bagay na masasabi rito. Wag na raw itong kumain nun at dahan-dahan daw itong makaka-recover. At nagpasalamat naman dito si Mr. Luo Chong. Napasabi naman si Mr. Luo Chong sa kanyang isip na sinulyapan lang daw ni Mr. Yang ang sandata at nalaman na raw nito ang problema niya. Karapat-dapat daw talaga itong maging isang noted teacher. Nakakamangha raw ang talim ng mga mata nito.
Mukhang hindi raw nasayang ang 3 milyon niya. Maya-maya pa ay nagtanong si Mr. Luo Chong kay Zhang Zuan kung maaari raw ba siyang mabigyan ng gabay nito sa paggawa ng mga sandata. Ngunit tinitigan lang ito ng masama ni Zhang Zuan. Nahiya naman si Mr. Luo Chong dito at humingi ng tawad. Maya-maya pa ay sinabihan ni Zhang Zuan si Ziyang na samahan daw nito palabas ang kanilang bisita. At sumunod naman si Ziyang dito. Sinabi naman ni Ziyang na pagod na raw ang master niya kaya sumama na raw si Mr. Luo Chong sa kanya. Naintindihan naman ito ni Mr. Luo Chong at formal na nagpaalam kay Zhang Zuan. Makalipas ang ilang sandali ay napahiga sa kama si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na nakakapagod daw na magpanggap bilang noted teacher. Ang isa rong excellent na noted teacher ay alam ang lahat ng paraan ng buhay at ito raw ay nagtataglay ng nakamamanghang matalas na mga mata. Ang tanging rason lang daw kung bakit nakakapagpanggap siya bilang isang noted teacher ay dahil sa tulong ng Library of the Heavenly Path. At kung wala raw ito siguradong madali lang daw siyang mae-expose. Kaya nagtataka raw siya kung paano raw ba nakakakuha ng napakaraming kaalaman ang mga noted teachers. Ang energy daw ng isang tao ay limited lang. Kahit nga raw nag-attend lang siya ng test sa alchemy alam niya raw na nangangailangan ito ng matinding kaalaman. Kaya kahit ano pa raw ang mangyari kailangan niya rong mag-aral ng maigi sa hinaharap dahil ang lahat daw ng mga information at mga knowledge na nasa Library of the Heavenly Path ay hindi naman sa kanya. Maya-maya pa ay nagulat si Zhang Zuan nang makita ang isang libro. Kinuha niya ito at napasabing hindi pa raw siya nakakita ng ganitong libro noon. Ang Golden Book daw na ito ay, blanko wala rong nakasulat dito. Kaya napasabi si Zhang Zuang kalimutan na lang daw ito. Maaari naman daw siyang mag-aral ng iba ngayon. Ngunit nagulat siya nang biglang nagliwanag ang libro. At makikita ang napakaraming mga titik na pumapasok rito. Napatanong naman si Zhang Zuan kung kinokolekta raw ba ng librong ito ang lahat ng mga information sa ibang mga libro. At makikitang ang tumiklap na ito at ito ay bumagsak na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan.